Hello science fans! Ito na naman. Isa na namang video tungkol sa review of related literature. Ang pinaka-divisive na parte ng ating thesis. Pero bakit nga ba importante ang review of related literature? Imaginein muna natin na gumagawa tayo ng isang napakalaking skyscraper. Bago ka maglagay ng unang brick, kailangan mo ng isang solid na foundation. Sa research, ang review of related literature ang foundation na ito. Para kang nag-e-explore ng isang napakalaking dagat. At bago ka magsimula sa iyong journey, kailangan mong maintindihan ang currents, yung uri ng mga hayop at halaman na makikita mo, at ang mga potential dangers para masigurado mo ang iyong safety. Para kang isang chef na tinitikman ang mga ingredients para makagawa ng bagong recipe. Ginagamit natin ang review of related literature para mahanap kung ano yung research gaps na pwede nating mapunuan, ma-refine ang ating mga research questions, at alamin ang konteksto kung saan natin ginagawa ang ating pag-aaral. Essentially, ang review of related literature ay nakakatulong sa atin para hindi na natin reimbento-hin kung ano man ang naimbento na dati. At sinisigurado nito ng ang ating research ay magko-contribute meaningfully sa existing body of knowledge na gusto nating pag-aralan. Pero, ang isa pang importanteng aspeto ng review of related literature ay pwede nga tayong tulungan sa design thinking. Ano ba ang design thinking? At paano nito mapapaganda ang scientific research? Before I answer this question, using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananliksik in the field of molecular ecology. Pero ako rin po ang founder ng isang aquatech startup called CrabTech Innovations that creates innovations na tumutulong sa ating mga mangingisda na makakuha pa ng mas maraming ani with less resources. Isa rin po akong guro at patuloy po nating binabago at pinapaganda ang paraan natin ng pagtuturo para mag-promote ng isang kultura ng lifelong learning sa ating mga estudyante. At ang Siyensya po ay aking science communication channel, kung saan gusto ko pong mag-debunk ng mga misconceptions tungkol sa science at mas maparami pa ang mga taong interested sa STEM. So, ano nga ba ang design thinking? Ang design thinking ay isang paraan ng pag-solve ng mga problema by being creative at ang pag-iintindi kung ano nga ba ang kailangan ng mga tao. Para kang gumagawa ng isang Lego na bahay. Isipin mo muna kung sino ba ang maglalaro nito at ano ba ang kanilang magugustuhan. Pwede kang makagawa ng napakaraming idea kung paano ito buuin. Tapos, susubukan mo ang ilan sa mga ideas na ito para malaman mo kung ano yung mag-work ng pinakamaganda. Finally, tatanungin mo yung mga tao na maglalaro nitong bahay kung ano ang iniisip nila at gagawin mo ang mga pagbabago na kailangan para mas may paganda pa ito. Ang design thinking ay naiiba sa mga traditional methods ng pag-invent or paggawa ng innovations sa iba't ibang mga bagay. Ine-emphasize ito ang empathy o ang pag-intindi sa mga taong gagamit sa mga teknolohiyang ginagawa natin sa simula pa lang ng proseso ng pag-iimbento. Instead na mag-aim tayo para sa isang perpektong solution agad-agad, ang mga design thinkers ay gumagawa ng maraming ideya at maraming prototypes, tinetest natin ito at nire-refine along the way. At ang design thinking ay hindi dekahon. Gumagamit ito ng isang interdisciplinary approach kung saan pinaghahalo-halo natin ang STEM, psychology, anthropology, at pati na rin business para makagawa ng magandang inobasyon. Pero, ano ang koneksyon ng review of related literature sa design thinking? Sa paggawa ng review of related literature, napapalalim natin ang ating pagkakaintindi sa historical context at evolution ng mga ideas tungkol sa problemang gusto nating solusyonan. Para tayong nag-aaral ng geological layers ng planet Earth para maintindihan natin kung paano nabuo ang isang bundok. Na-uncover natin ang iba't ibang layers ng karunungan that have shaped the problem over time.
Pero kulang ang traditional na paraan ng paggagawa ng review of related literature. Dahil mostly tungkol lang ito sa pagko-compile ng mga kaalaman galing sa published articles at collated data. Nalilimitahan nito ang isang essential aspect ng design thinking, ang empathy. Pero paano ba natin mai-integrate ang empathy sa current STEM practice? Ang isang paraan para gawin ito ay ang pag-encourage sa ating mga mananaliksik, lalo na habang bata pa sila, to step out of the lab at mag-immerse sa mga communities na nakikita nilang gusto nilang tulungan in the future. Tayong mga researchers ay parang mga explorers, and we're about to embark on a journey into the unknown. Instead of observing from a distance, kailangan nating pumasok sa puso ng mga komunidad na gusto nating tulungan. Kailangan nating makisalamuha sa mga members nito para totohanan nating maintindihan ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga problema, at ang kanilang mga pangarap. Pag tayo ay na-immerse sa communities na gusto nating tulungan, mas kakayanin nating makita ang mundo through their eyes. And therefore, mas makaka-develop tayo ng mga technologies na makakatulong sa kanila at magagamit nila. Ang mga mananaliksik ay dapat actively nakikinig sa mga voices ng ating mga komunidad. Kailangan natin silang ma-invite to co-create research questions and solutions. Katulad ng isang hardinero na nakikinig sa tunog ng kalikasan, sa ihip ng hangin, sa huni ng mga ibon, kailangang makinig din tayo sa mga komunidad na gusto nating tulungan para maka-gain ng wisdom tungkol sa mga technologies na gusto nating i-develop. Hindi ba ang exciting maging isang scientist at mananaliksik? Baka gusto mong maging parte ng science community dito sa Pilipinas. Kung isa kang batang babae na malapit ng mag-thesis sa field ng STEM, gusto ka naming tulungan. Please check out the Scientia Thesis Grant kung saan pwede kang mabigyan ng 55,000 pesos para makatulong sa mga gastusin ng iyong thesis. Pwede mong malaman ang procedures kung paano magpa-apply sa aming lumang video, or tignan mo rin ang description ng video na ito or ang aming social media pages. Meron pa rin tayong isang buwan para ituloy ang fundraising para sa Scientia Thesis Grant. Tulungan niyo kaming tumulong pa sa mas maraming batang kababaihan na nasa field ng STEM by sharing our fundraising links and channel. Makikita niyo rin po ang information kung paano mag-donate sa description ng video na ito at sa ating mga social media pages. But what do you think? Kumbensado ka na ba kung gaano ka-importante ang review of related literature? Excited ka na bang subukan ang design thinking sa paggawa ng inyong mga research proposal or thesis? Let us know your thoughts in the comment section below.